Patay naman ang isang babae habang 4 ang sugatan sa salpukan ng tricycle at isang 10-wheeler truck sa La Castellana sa Negros Occidental. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang isang babae habang sugatan ng 4 pang iba pawang mga pasahero ng isang tricycle matapos nakabangga sa 10-wheeler truck sa National Road sa Hacienda Tipulo, Barangay Kamandag, Bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Ang namatay kinilala na si Gian Barona, 18 anyos, residente ng Sitio Nunang, Barangay Mansalanao. Abang sugatan naman sina Tommy Stephen Ga, 53 anyos, driver ng tricycle, Rhea Recomba, 16 anyos, at kasama na dito si Rayo Recomba, 16 anyos, pawang mga residente ng bayan ng La Castellana, at J.R. Billones, 13 anyos, residente ng Barangay Magalion Cadre, bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Jose Michael Monjes, Deputy Chief of Police ng La Castellana PNP, mula sa Barangay Mansalanao, ang tricycle at patungong town proper ng aksidenteng bumangga sa truck na minamaniho naman ni Rami Momandre, 35 anyos, residente ng Hacienda Igpanulong, Barangay Robles ng nasabing bayan. Habang patuloy na ginagamot sa ospital ang mga biktima at detinado sa ngayon sa custodial facility ng La Castellana PNP si Momandre. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Cordillera, higit sa 11.5 milyong piso ang halaga ng illegal na droga ang nakumpiska at 7 drug personalities sa Manang Natiklu sa isang linggong anti-drug operations ng Cordillera PNP. Naglunsad ng 15 operasyon ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region na kinabibilangan ng siyam na marijuana eradication operation, 4 na bypass operations, isang implementation ng search warrant at isang police response. Ang pagsisikap ay nagresulta sa pagkakasamsam ng 53,960 fully grown marijuana plants, 18,400 marijuana seedlings, 9 na gramo ng tuyong dahon at fruiting tops ng marijuana at 5.41 gramo ng shabu na may standard drug price na 11,565,868 pesos. Natimbog naman ang 7 drug personalities, isang high-volume individual at 6 na natukoy na street-level individuals. Ang mga serye ng anti-drug operations ng mga operating units ng Cordillera PNP ay naipatupad sa lalawigan ng Benguet, Kalinga, Abra at Apayao. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ng isang 17 anyos na biker matapos mabundol ito ng isang sasakyan sa kaba ng National Road, Barangay Bantan, Orium, Bataan, 1:20 ng hapon. Sa report, habang binabaybay ng Toyota Hilux pickup na kulay abo na dinadrive ito ng 65 anyos na senior citizen na residente ng Barangay Santa Rosa, Pilar, habang ang 17 anyos na biker naman ay nasa kabaan din na naturang daan. Pagdating sa pinangyarihan ng insidente, bigla umanong nag-U-turn ang biker sa linya ng Hilux dahilan upang ito ay mabangga na nasabing sasakyan. Bunsod ng insidente, nagtamo ng mga sugat sa katawan ang biker at agad na nilapatan ng paunang lunas ng MDRRMO Orion Rescue Team. Kalaunan dinala ito sa Bataan General Hospital sa lungsod ng Balanga para sa karagdagang medical na atensyon. Ang parehong sasakyan ay nagkaroon ng hindi matiyak na halaga ng pinsala at dinala sa Orion Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Para sa MBC TV Network News RH37, Daddy Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagsisimula ng pagtitinda ng mga paputok o pyrotechnics devices ngayong Kapaskuhan bilang paghahanda sa pagsalubong ng bagong taon, ngayon pa lamang ay natasan na ng Bureau of Fire Katarman ang lahat ng mga nagbibenta ng paputok na magkaroon ng fire extinguisher at kailangan
alam kung paano ito gamitin. Layunin nito ayon sa Bureau of Fire na masigurong ligtas ang lahat laban sa sunog. Ayon kay Fire Inspector Adrian Dacot ng Katarman Bureau of Fire, magkakaroon sila ng inspeksyon ng matiyak kung itong mga nagbebenta ay nagsusunod sa mga requirements o guidelines na pinapatupad ng Fire Office o mga safety measures. Gayunpaman, tiniyak ng opisina na makukumpiska ang mga paputok na hindi nagsusunod sa guidelines batay sa ginawang meeting pagkukonfirm ng opisina na nakatuka sa nasabing monitoring. Mula sa MBC TV Network News, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kustodiya ngayon ng Umingan Police Station ang top 1 most wanted person sa kanilang bayan matapos itong maaresto kagabi. Batay sa ulat ni Chief of Police Major Jimmy Panimbatan, ang pagkaaresto sa suspect na residente ng barangay Matakdang Umingan ay sabi siya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court 3rd Judicial Region Branch 52 Tayug, Pangasinan sa kasong incestuous rape, 7 counts na walang piyansang pinagkaloob ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng mga otoridad ng ibababang commitment order ng hukuman upang mailipat ang suspect sa BGNP. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.